araw sa inyo lahat. Ako nga pala si Mercus C. Ischoka. At ako si Marvin Mandresa. At ako pala din si Libre M. Leret. At ang tatalakayan namin ngayon ay talumpati. Ano nga ba ang talumpati? Ang pagtatalumpati ay isang proseso ng pagpahayag ng ideya o kaisipan sa paraang pasalitang tumatalakay sa isang partikular na paksa. Ito ay karaniwang isinusulat upang bigkasin sa harap ng mga tagapakinig. Ang isang talumpating isinusulat ay hindi mabibigkas sa harap ng madla. Sa pangkahalatan, may 4 na uri ng talumpati batay sa kung ano ito binibigkas sa harap ng mga tagapakinig. Ito ay isang kaisipan o opinyon ng isang tao na binibigkas sa entablado. Ito ay isang maayos na pagpapahayag ng ideya sa pamamagitan ng pagsasalita. Ginoong Marvin at Lirin, maaari niyo bang sabihin kung ano yung 4 na uri ng talumpati? Biglaang talumpati. Ang talumpating ito ay ibinibigay ng biglaan o walang paghahanda. Kaagad na ibinibigay ang paksa sa oras na pagsasalita. Ang susi ng katagumpayan nito ay nakasalalay sa malagang impormasyon kailangang may bahagi sa tagapakinig. Maluwag. Kung ang biglaang talumpati ay isinasagawa ng biglaan o walang paghahanda. Sa talumpating ito, nagbibigay ng ilang minuto para sa pagbuo ng ipapahayag na kaisipan batay sa paksang ibinibigay bago ito ipahayag. Kaya madalas ng outline na lamang ang isinusulat ng mananalumpating gumagamit nito. Manuskripto. Ang talumpati ito ay ginagamit sa mga kumbensyon, seminar o programa sa pagsasalik, kaya pinag-aralin itong mabuti at dapat kasulat. Ang salita ng darama ay pagtitiwala sa sarili sapagkat inaayos niya ang mabuti ang kanyang sasabihin sa kanila at katagal na panahon sa paghanda ng ganitong uri sa talumpati sapagkat ito ay tatala limitado rin ng oportunidad ng tagapagsalitang inaangkop ang kanyang sarili sa okasyon. Karaniwan ding mawala ang pagpusan ng kaugnay ng pagsasalita sa kanyang pagkainig dahil yung pagbasa ay mabuto ay ginagawa. Sinaulong talumpati. Ito ay kagaya rin sa manuskripto sapagkat ito ay mahusay ring pinag-aralan at hinabi ng maayos sa bagong present sa harap ng mga tagapakinig. May oportunidad din magkaroon ng pagkakaugnay sapagkat na hindi binabasa na ginawa ng mga sulat, kundi sinaulo at binibigkas ng pagsalita. Ang isang kahayaan ng ganitong talumpati ay pagtinig sa panalaman ng mga sunod ginagawa. Maraming salamat mga Ginoo. Dumako naman tayo sa uri ng talumpati ayon sa layunin. Ito ang mga talumpati ayon sa layunin. Una, talumpating pampalibang. Ang mananalumpati ay magpapatawa sa pamamagitan ng anekdota o maikling kwento. Kadalasan ito ay binibigkas pagkatapos ng isang salo-salo. Pangalawa, talumpating nagpapakilala. Kilala rin ito sa tawag na panimulang talumpati at karaniwan lamang maikli lalo na kung ang pinapakilala ay kilala na o may pangalan na. Isang halimbawa ay ang pagpapakilala sa panauhing pandangal sa araw ng pagtapos. Pangatlo, talumpating pangkabatiran. Ito ang gamit sa mga panayam, kumbensyon at mga pagtitipon, pang-sinipiko, diplomatiko at iba pang samahan ng mga dalubhasa sa iba't ibang larangan. Ano nga ba ang paraan ng pagsulat ng talumpati? Ang proseso ng pagsulat ng talumpati ay nahahati sa tatlong yugto: paghahanda, pananaliksik at pagsulat. Ang paghahanda ay kasama ang pag-alam sa layunin ng okasyon at panonood. Sa pananaliksik, titipunin ang mga material at bubuo ng balangkas. Sa pagsulat, susundin ng balangkas at ginagamit ng simpleng wika. At sa talumpati naman, mayroong 2 uri na talumpati ayon sa balangkas.
Ginoong Marvin, maaari mo bang sabihin ko ano ang dalawang uri ng talumpati ayon sa balangkas? Ito ang mga uri ng talumpati ayon sa balangkas. May paghahanda. Ang talumpating ito ay tinatawag ring memoryadong talumpati. Walang paghahanda. Ang talumpating ito ay tinatawag ring impromptu. Ang paksa ay binibigay lamang sa oras ng pagtatalumpati. Sinusubok ang kaalaman ng mananalumpati sa paksa. Salamat, Ginoong Marvin. Sa susunod, ang talumpati ay may iba't ibang bahagi. Una, panimula. Inilalahad ang layunin ng talumpati, kaagapay na ang estratehiya upang kunin ang atensyon ng madla. Pangalawa, katawan. Pinagsunod-sunod sa bahaging ito ang mga kabuluhang puntos o patotoo. Pangatlo, paninindigan. Pinatotohanan ng mananalumpati ang kanyang sinabi sa bahagi ng katawan. Pang-apat, konklusyon. Bahaging nabubuod o nalalagon sa talumpati. Sa susunod, ito ang mga paraan ng pagtatalumpati. Una, binasa. Inihanda at inaayos ang pagsulat upang basahin ng malakas sa harap ng mga tagapakinig. Pangalawa, sinaulo. Inihanda at sinaulo para bigkasin sa harap ng mga tagapakinig. Pangatlo, binalangkas. Ang mananalumpati ay naghanda ng balangkas ng kanyang sabihin. Nakahanda ang panimula at wakas lamang. Pagkatapos naman, ito ang hakbayin sa paggawa ng talumpati. Una, pagpili ng paksa. Kailangan suriin ang sarili kung ang paksang napili ay saklaw ang kaalaman, karanasan at interes. Pangalawa, pagtitipon ng mga materyales. Kapag tiyak na ang paksa ng talumpati ay paghahanap ng materyales na gagamitin sa pagsulat ng mga impormasyon na gagamitin sa isusulat na talumpati. Maaaring pagkunan ng mga impormasyon ay ang dating kaalaman at mga karanasan na may kinalaman sa paksa. Mga babasahing kaugnay ng paksa, mga otoridad sa paksang napili. Pangatlo, pagbabalangkas ng mga ideya. Ang talumpati ay nahati sa tatlong bahagi: panimula, katawan at pangwakas. Pang-apat, paglinang ng mga kaisipan. Dito nakapaloob ang mga mahalagang impormasyon na sumusuporta sa mga pangunahing kaisipan na inilahad sa balangkas. May apat na mga bahagi at dapat taglayin ng mga talumpati. Una, panimula. Sa bahaging ito, tinatawag ang pansin ng mga tagapakinig. Pangalawa, paglalahad. Ang mga bahaging ito ang pinakakatawan ng talumpati. Dito inilahad ang isyu at pagpapahayag ng diwa sa paksang tinatalakay. Pangatlo, paninindigan. Dito ipinapaliwanag ng nagtatalumpati ang kanyang pangatwiran hingil sa isyu. At doon na nagtatapos ang aming pagtatalakay. Maraming salamat.